Dati akong police officer, pero ngayon, full-time pastor ako. Founder ako ng Unified Church of Christ. So, bakit ko kayo pastor, sir? Ayun ang calling ko eh, yun ang mahabang istorya kasi nakakita ako ng mga pangitain, hindi ka panipaniwala kami sa iba, mga lights in the sky, mga ilaw, mga kumikinang na ilaw. Nagtagano na din. Suddenly, di ba sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. So, may pera ako na sa halip na negosyo, ang patukin ko, sana makatatayo ko ng warehouse. So, yung intended ko na pera para sa warehouse, para sa business, ginawa ko yung church building. Tapos, pinararrange ko yun. Nag-isip ako, nag-aral ako, actually, meron ako bachelor's degree on theology. So, nag-aaral talaga ako kung sa sariling pag-aaral, nagsaliksik ako, hindi nakipagtalas-talasan ako sa mga iba't ibang sekta, iba't ibang religion, Jewish people, Muslim people, etc. Mga international conferences through the internet. Naasa ako ng naasa. So, kaya nagtayo ako ng Unified Church of Christ. Kasi, di ba ngayon, exclusivity, lahat sila lang yung maliligtas, and then yung mga evangelist, sinasabi nila, wala ka ng kaligtasan. Jesus is the only way to salvation. Pero iba naman yung nakasulat. So, yun. Mahabang istorya yan, napakahabang paliwan natin. So, ngayon, sir, pumunta tayo sa nangyayari sa bansa natin sa Pilipinas. So, yun, nagulog po yung utang natin sa international loans, sa World Bank, International Monetary Fund, Asian Bank. So, tanong ko sir kung bakit mo kami ng gobyerno at kumikita ba sila dito? Natural eh. Makikita mo naman eh, dahil makikita mo isang politiko, for example, kaaliyagan ng presidente, huwag na ako magbanggit, yung mga kaaliyagan ng nakaraan, eh bigla nagkaroon sila ng palasyo, di ba? Nagkaroon sila ng mga property. So, kumita sila. Eh kung ito mga forest na ito, kumita ng malaki, hindi lang sa peso. How much more yung head mismo? Kaya yung iba sa atin, ngawa ng corruption. Tapos transparency. Wala namang nakakatupad niyan. Puro tayo nabubulol. Kasi nga, sinisikreto nila yan. Kasi kumikita sila yung mga transaction sa poll. Tapos yung tanong mo kanina, paano kumikita? Kumikita sa gobyerno. Loan, sir. Sa loan, international loan, especially sa World Bank, sa ano bang ibang International Monetary Fund, IMF, International Monetary Fund. Kasi may sindikato dyan na hindi alam ng iba. Actually, itong mga World Bank na ito, saka IMF, pati yung Asian Bank, may Asian Bank ba? May mga ahente yan. Halimbawa, o presidente. Yung ahente lalapit sa akin, may agent din yan, utang kayo sa amin. Papayagan ko kayo. Halimbawa, let's say billion, ilang billion. But, sila rin yung magsusulsul sa presidente na kupitin mo itong portion na ito. Halimbawa, for example, 100 billion. 100 para madaling kwentahin. But yung 40% niyan, o kaya kalahati lang yan yung ibibigay namin sa inyo. For example, kalahati lang. Sasabihin ng ahente, may ahente yan. Ahente rin yung mag-ilalagay, magsasabi kung paano kayo papayagan, kung paano lalakas yung rating nyo sa World Economic Forum. Kasi yung WEP yung nagbigay sa atin kung tayo ba ay malakas ba tayo, mayroon ba tayong kakayahan na magbayad. So, ganito ang diskarte nila. Ito
ito ay ito ay malamang sa hindi, ganito ang nangyayari. Dahil ito ay theory lang naman. Theory, ano ang tawag dun sa conspiracy theory. Pero malamang na ito ang nangyayari. At ang nagsabi naman ito, ang nagsalita nito, mga malalalim na tao, mga marami ng kaalaman. So may ahente ko no, na pupunta sa presidente. Papuntahan ko kayo, $100 billion. Pero, ang ibibigay lang sa inyo, 60 billion o kaya 50 billion. Yung kalahati nun, sa'yo na. O kaya 30% nun, sa'yo. Ipapangalan natin sa'yo. Sa'yo. Sa account mo, sa offshore account mo. So, meaning to say, for example, ang gobyerno ng Pilipinas, 100 billion. Yung 40 billion, nasa pangalan niya sa offshore. Sila na rin ang sila na rin ang magdidikta. Sila na rin ang mag-conspire kung paano nila ilalabas yung pera. Now, ganito, do you think na kayang ubusin ng pamilya ng presidente ng politiko yung billion-billion na dollar? Hindi. Pero may kasunduan niya na konti-konti lang yung ibibigay sa'yo kung ano lang ang kailangan mo. Yun ang ibibigay sa'yo. For example na lang, hindi ko sinasabi na Duterte. For example, mga Duterte family. Diba, may problema sila sa Hague. Ipapay nila ng papay nila ng lawyers, papay nila ng legal team, etc. Yung travel requirements nila, expenses, etc. Pagkain, pagdala nila, etc. Ano ng mga tao, pag-mobilize ng mga tao, mga political affairs nila, etc. Napakarami doon makukuha, which is bibigay sa'yo. Pero hindi mo makukuha yun, makukuha mo nga. For example, meron mong pera sa offshore na 200 billion galing dun sa pinamatanan sa World Bank. Kaya ganito nangyayari. Yung World Bank, ayaw lang kung sa Turing, conspiracy theory, na palagay ko, ito, totoo ito. Yung World Bank, ang bibigay lang sa'yo ng 50 billion, pero ang nakalista, 800 billion. Ibig sabihin, nangigisa tayo sa sarili nating manliga dahil yung pera ng bayan, nandun pa rin sa kanila. Pinapaikot yan. I-research niya yung bank cartel. Nandun yan Kasi may bank cartel tayo Oo. Yan ang naunawaan mo ba? Kaya pala sir, utang ng gobyerno. Utang tayo ng utang. Parang nasa kanila pa rin yung pinautang sa atin. Kasi ilang presidente na, ilang leader na ng bansa. Halimbawa, ilang kautang tayo, ilang taon na utang tayo. 100 billion. Napupunta sa kanila yung a bigger piece of that loan na bumabalik sa bangko. Na for example, next year na naman, meron na silang 100 billion na naman na actually pera ng bansa yun. Ibabalik sa atin na utang pa rin. Ako naman, babayaran natin yan ng interest. Pero actually, pera na natin yun. Napinagsabahan lang niya yung leader ng bansa. For example, siyempre papayag ako. Kasi sabi namin ako, matagal ng pulis Tagal akong police officer. Sabi ko na mga illegal syndicate, sabi nila, walang matabang sa pera. Kahit ako, halimbawa ako, mag-presidente ako, hindi mo rin masasabi kung gaano ako katatag para tumanggi sa kayamanan. Hindi ko masasabi yan. Kaya naman, nagkaroon ako ng formula para makadlangan niya, maiwasan niya. Which is, sabi ko nga, sa mga panayang darang, i-divulge ko yan pag malapit na mag-file ng candidacy. Kasi wala naman tatay muna dito sa bansa natin, kawawan. O hindi ko ba itindigan ito? Hindi ba ako
magsasalita ng mga bagay na nalalaman. Tama. Kasi gaya ngayon, sir, Oo. ang daming nakasuhan na senador, kakasuhan ng ombudsman dahil sa mga flood control cases, flood control projects na involved yung mga senador. So, base sa statement ng ombudsman, sir, 9 ang senador at kakasuhan. So, doon pa lang, sir, parang ako, bilang private citizen, nawawalan ng natiwala ko sa gobyerno. Wala nang talaga. Senador, lahat ng politiko. Wala nang tiwala ang bayan. At lahat sila, ang bayan natin, nauuhaw na sa totoong liderato na may pagmamahal sa kanyang bayan. Naluloko tayo. Like, negosyo yan eh. Ano yan eh? Money market yan. Imagine, papautahin ka din, ibabalik mo eh. And then, tututusan nila. O sige, walang problema. Pero, hanggang dyan ka lang. May limitasyon. Hindi mo kahit ilang saling generation pa ang mabuhay, generasyon ng isang Pangulo, hindi mauubos yung kanilang pera sa option. Pero drawing lang yun. Hindi naman nila talaga makukuha yung lahat eh. Kung ano lang option. Hindi nila kaya yun eh. Kaya option eh. Sige na. Dahil akong gusto yung pasipat, gusto ko magpatagal ng palasyo. Sige mo. May inasabi pa rin ako kasi Oo. siyempre, ang mahal ng bayad ng lawyer niya. Oo. Saan makukuha ng pera? Kung hindi ka, example lang sir, kung hindi siya nabulsa din ng konti, wala siyang, kasi magkami lang ng sa ng presidente, 300 to 400,000. Correct. Saan siya kukuha ng Common sense yan. Hanggang lang ako, kasi sabi ko, So, sir, magandang hapon din, sir. So, pag-usapan naman natin ngayon, sir, yung DPWH projects na kung saan ang daming involved na politiko, mga kontraktor na sa katuwalian, korupsyon. Kasi ngayon, naghihirap na yung taong bayan ngayon dahil sa korupsyon na yan, sir. Isa sa mga dahilan ng kahirapan, sir, is korupsyon talaga. Kasi kung kalidad ng binibigay ng servisyo sir ng mga politiko, ng gobyerno, yung at least kahit pa paano sir, may siya yung pangailangan ng mga tao. Kasi kung nakawag dito, nakawag doon ng mga politiko, sa DPWH, sa sariling gobyerno, talagang lubog tayo sa kahirapan. So ngayon sir, natanong ko sa inyo yung patiwalaan sir paano gumagana ang mga structure doon sa DPWH. kita nyo naman, di ba, ghost project, may pondo, pupunduhan ng, may mga insertion eh. Kaya nga nagtataka ako eh, bakit ito di ba yung mga senadora dyan, sina Hertebero, sila yung in-charge. Paano nakalusot sa kanila yung insertion? Tapos may gana pang tumakbong presidente ngayon si Risa Hertebero. Eh siya yata yung chairman ng finance noon eh. Paano nakalusot sa kanya? Di ba? Okay. Inayos, niluto sa Kongreso. Nagkaroon ng bicameral meeting yata. Tapos napagkasundan. And then yung final for signature of the President, may insertion. O yun na lang. Paano nakalusot dun sa Senate kung ginagawa nila? Eh di may sindikato. Di ba? Ngayon, ganito yan. Tatanong mo naman sa mga kalsada, matagal na yan nilang pinag-ginagatasan tayo. Kasi, di ba doon sa inspection natin ng bridge kanina, ang standard talaga dyan, 12 inches, 1 foot ang kapal ng highway ng kalsada. Kita mo ganito ang bakit? Balikan natin si Pinoy Aquino. Kasi, ang standard ng ekonomiya natin, ang nagbibigay ng rating sa atin, kinukuha yan sa mga parameters na ibinigay ng World Economic Forum. Yung WEF, tama ba? WEF, World Economic Forum. Ngayon, kasama dyan yung infrastructure. Ngayon, pag marami kang nagawa sa bansa mo for a year,
At tapos nirate ka ng World Economic Forum. Wow, good shot ka. Ngayon, dito kumikita yan. Doon, dalawang 2 birds in 1 stone sila. Malakas na sila sa World Economic Forum. At ang nag-advise naman sa kanila dyan, hindi yung kurap din na manluloko na taga-World Bank. O ganito gawin nyo. Pagka mag-construct kayo ng mga roads. Kaya nung panahon ni Aquino, di ba, ginawa nila, sinira nila ng sinira, binutas nila ng binutas ang kalsada. Simula sa Surigao, halos buong Mindanao. Simula sa Surigao City hanggang Cagayan de Oro, Davao, etc. Mountain, ano ba yan? Hindi Mountain, yung sa Malay, Bukidnon hanggang Bukidnon, sinira nila ng sinira. Ngayon, ang kanilang alibay dyan, gagawin nila standard na 1 feet. 1 foot ang kapal. Kasi sabi nila, yung mga nakarang administrasyon, wala naman 8 inches na lang yung kapal ng kalsada So, ang alibay nila, kaya legal din Kaya hindi mo sila sabi, hindi gagawin namin Yan ang utos ng Malacanang, gagawin namin standard sa 1 foot. Pero ang gagawin nila, yun ang alibay nila, pero pag natapos, mga 9 inches, hindi naman nila matusunod na 1 foot. Yun yung nakita natin kanina, standard na 1 foot, kasi malapit. Saka makikita ng tao malapit sa dahil urbanized community. So, mapapansin sila. Paano sa mga probinsya? Kita mo na lang yung mababawas na 3 inches sa how many kilometers na daan na highway. Yun ang masusunod nila. Dalawang accomplishment. Naka-accomplish na sila ng project, ng infrastructure project na documented. Tapos may kickback pa. May kickback, ang laki ng kickback yung naibulsa nila na 3 inches. Sasabihin nila 1 foot yung kalsada, pero pag binubulsa nyo, So, pagod na ako, yan na lang muna. Yes, sir. Isa lang ang klaro sa atin, sir, na corruption. Pinapapahirap sa atin. Corruption talaga ang napakatagal ng problema ng corruption plus transparency. Walang leader na nakakaayos niya. At yung sasabihin nila, kailangan may constitution, magbago ng constitution, charter change, hindi yan hanggang kahit ano po ang charter mo, constitution mo, kung bulok yung liderato mo, ay walang mangyayari. Kaya ako, naniniwala ako, kinaninindigan ko na hindi natin kailangan ng charter change. Ang kailangan natin, maayos na sistema, may mag-monitor, complete transparency and zero corruption, na ang leader ay hindi duwag, kasi sabi nila, walang matapang sa pera. So, kayang labanan yung pera. May kailangan natin ng leader na gano'n. Kaya ang aking advokasya, revolution from the top. Reform Malacanang. Kaya kayo pala sa manalo sa sa ngayon, sa tingin ko, napakalabo ko Kasi ang makakaunawa lang sa akin, yung mga may utak at matataas yung medyo nakakaunawa ang putante naman natin, wala na mga... Pero kung itong mga critical mass na ito, kung ito yung mga palaisip na ito, matuturuan niya yung mga nasa baba, eto, meron palang ganito, may kumakandidato, may naglalakas loob na yung plataforma, meron siyang formula, may magic formula siya para ayusin ang corruption. Matuturuan itong critical mass ng mga palaisip. So, nananawagan ako sa mga palaisip, mga kritiko, mga totoong nag-iisip, mga taga-UP, etc., mga PMA graduates, di ba? Mga PNPA graduates, di ba? We the cadets do not lie, cheat, steal. Tinutolerate nyo. Kayo mga retired generals na nagmamato, tinutolerate nyo naman Di ba kailangan natin i-tolerate?
Wala naman eh. Lahat tinutolerate. Bakit? Kasi pera-pera. Nabibiyayaan sila eh. So for the meantime, yan ang muna. Maraming salamat. Thank you, sir. Oh. God bless, sir.